bossing. Ang schedule namin ngayon, dito sa Pilan, 2 giant poodle. So, dati ko ng customer yun. So sabi ko kay ma'am, nakapunta na lang kami pupunta dyan. Kasi mas komportable magpaligo sa parking nila ma'am. Malalaki kasi yun. Kaya mas madaling magpaligo o magupit doon sa loob. Pero ang request ni ma'am, naka-track daw. Kaya wala tayong magagawa. Dinala namin yung truck. Gawa na lang namin ng paraan yun. Giant poodle. Papakita ko sa inyo ma'am yung giant poodle nila ma'am. 2. Tatlo yun eh. Wala na yung isa eh. Parang hindi ko alam kung dinala nila ng probinsya yung isa. Kaya 2 na lang yun nandun. Regular client ko na rin yung sila ma'am. Gamitin yung truck na tayo, nakakalipang sa daan eh. Dahil mo makikita na ano eh. Tapos habang nagugupit ka, komportable ka pa. Mas malilibang ka pa rin habang nagugupit kasi daming sumisipit sa'yo habang nagugupit. Masarap gamitin yung mobile para sa motor. Yung motor nga lang, easy access lang sa daan. Tapos, mabilis kang makakarating, konti lang yung expenses mo. Kaso nga lang, pag nagupit ka, medyo safe kasi daming gamit ng kalat. Yun lang yung advantage ng motor. Disadvantage naman ng mobile grooming. Matagal siya sa biyahe. Tapos yung expenses niya malaki kumpara sa motor. Kasi halos nagmamaghapon kami dito. Ang gamit namin ng mobile. Tapos yung income halos na same lang. Na income talaga pero malaki din yung expenses. Hindi katulad sa motor. Maliit na expenses. Kaso nga lang parang hindi ka rin siya komportable. Kaya masaya talaga mag-grab kasi tayo mo nakikita tropa sa gamit. Yun lang. Masyado nang mahaba yung video, full storage na ata ako. Bye! Yan sila guys, 2 sila. Yan. Wala pa naman siyang buhol eh. So iti-trim ko lang muna siya. Yan. Ha? Oo, yan yung house na gagamitin natin dyan. Dito na natin sila liliguan. Tapos doon na namin ibabawal sa loob ng truck. Tsaka iti-trim. Dito lilinisan muna namin yung mga tiyan nila. Dito na namin sila pinaliguan guys. Okay naman daw kay ma'am, sige. Kasi kung sa loob ng truck niliguan, malaki. Tapos yung tubig dapat running. Tapos yung isa naligo na. So dito na rin namin ibablower yung isa para pagdating doon, konting blower na lang. Para hindi sobrang matubig sa loob ng truck. So habang binublower silang 2 mamaya, yung isa i-hacket ko na, doon ko na i-blower. Tapos yung isa, pag nabuhaggag, pagre-relaxin muna namin sa loob ng cage para pagtulungan namin yung isa. Para pag napatuyo yung isa, iti-trim ko na, tapos pwede nga i-blower yung isa. So para mabilis yung proseso namin. Blower na namin siya dito mga bossy. Para mamaya, okay na lang sa truck. Wala siyang buhol, maganda yung ano niya. Wala siyang buhol. So, i-filter sila lang siya mamaya para maging buwan pa rin talaga. So, wala yung parang ano yung hindi. Kaya mo full storage ako eh. Mali. Yun. Masimasin mo boy. Ayan. Blower pa namin siya dyan, finalize. Tapos dyan na namin siya iti-trim. Sige, mamaya na lang. Papakita ko pag okay na siya. Chee! Wala rin. Chee! Yan na siya, okay na siya. Kasi ito namang isa ipapasok namin sa loob. Wow ka? Tirinim ko na siya kasi wala naman siya masyadong buhol. So ngayon, ito naman isa ipapasok namin. Hanggang konti na lang yung halos buwaghag na siya. Diba? Ito yung isa, hindi pa nagugupitan.
Ayan, ito naman gugupitan namin. Tapos na to. Sige boy, labas mo na to boy. Dali mo sa truck. Baligtad yung kamay mo. Yan. Sige, okay lang yan. Tapos sa leeg yung isa. Sa leeg yung isa. Yan. Yan, ganyan na buhat. Kaya? Okay. Konti na lang pala yung pasana ito eh. Bagag na oh. Diba? Chee! Ito nga. Yan. Okay. Hindi natin pati. Okay na sila. Nanatrin na sila. Yan. Ganda lang ano nila oh. Lagayan ng pagkain tsaka tubig. Balik mo na yan boy. Sa ilalim. Yan. Dalawa yan. Nilinisan na rin namin yung ano niya. Yung para sa ihi. Para fresh talaga. Okay na.